Name of Jesus. Everybody shout, Amen. Pakikamayan po yung mga katabi nyo. Ako'y nagagalak na nandito ka. Pakisabi, I'm happy to see you. I'm happy that you are alive. Amen. Kami po, nung dumaan kami sa maraming pagsubok, maraming kamag-anak namin na mahal namin sa buhay ang namatay, talagang you're really crying out for life. Kaya lang dahil sila ay nauuna na, kinuha na sila ng Panginoon. Ang pinapakita ng Panginoon sa amin ni Paz is, yung mga natira, they need to remain alive for my glory. Amen? We need to remain alive for God's glory. Hindi yun nabubuhay tayo para sa iba. Diba may hashtag, you complete me. Diba? But really, God who is the giver of life, He completes us. Amen? Siya yung magkokompleto ng lahat ng kulang sa atin. You know that God cares for you. However you think of yourself, kahit paano mo tingnan yung sarili mo, kahit pangit ang tingin mo sa sarili mo, kahit na ang baba-baba ng self-esteem mo, ang dami mong karanasan na palpak, God cares for you. And God is so concerned sa kung paano ka mabubuhay na kasama siya. Amen? So, pardon niyo po ang aking asawa ngayong umaga, bigla pong nagkaroon ng problema sa kanyang gums. So, namaga po. So, medyo mabagal po siya kumilos. At habang kami po ay nag-aalmusal, sabi niya po sa akin, Ma, ikaw ang mag-preach. talagang Pero kami po ni Pastor ay dahil po lagi niya akong mini-mentor sa paggawa ng preaching, mini-mentor niya po ako na nag-uusap po kami about sa outline na ginagawa po namin, ay madali lang po kasi dahil pinagkukwentuhan namin yung outline na nagagawa niya, ay napapasok din po sa heart ko. Kaya nung ipinasa niya po sa akin yung outline niya, ay na-absorb ko din po yung mensahe ng Panginoon na nais na i-share din ni Pastor sa bawat isa sa atin, that God really cares for us. Whoever we are, God cares for you. Pakisabi sa katabi mo, God cares for you. At may lambing, so much. Amen. In Exodus 13:17-22, it is a picture kung paano nagmalasakit o nagmahal, nag-ingat ang Diyos sa bayang Israel. This is about the pillars of cloud and fire. Ito po yung sila ay naglalakbay palabas ng Egypt. So sige, basahin po natin para mas maganda. When Pharaoh let the people go, God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest the people change their minds when they see war and return to Egypt. But God led the people around by the way of the wilderness toward the Red Sea. And the people of Israel went up out of the land of Egypt equipped for battle. Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the sons of Israel solemnly swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones with you from here. And they moved on from Succoth and encamped at Etham on the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud. So sa araw, merong haligi ng ulap para hindi sila mainitan masyado kasi desyerto po ito. And sabi, in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night, in a pillar of fire. So sa gabi naman po, para hindi sila ginawin, pillar of fire, haliging apoy, to give them light that they may travel by day and by night. So walang problema sa kanilang paglalakbay sa umaga at saka sa gabi, sa araw at sa gabi. So sabi, the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people. Pag makita po natin yung story dito, this is a picture of
theophany. 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 Ibig po sabihin, pag nakabasa po kayo sa inyong mga study Bible ng theophany, ibig sabihin po, nag-appear si Lord. Nag-appear si Lord. Nandyan si Lord. So, nag-appear si Lord na may apparition na nung araw. May apparition na, pero hindi dun sa ina-expect natin o sa drawing ng mga painter kung sino si Jesus, kung ano yung itsura ni Jesus, di ba? Dito ay nag-appear ang Diyos sa pamamagitan ng pillar of cloud and pillar of fire. So, they experienced the presence of God through these apparitions, through this theophany. Yan, yung theophany nila. Ibig sabihin, na-encounter nila mismo ang Diyos through these two pillars, a cloud and a fire. Pagka cloud, pag mainit, pinapanalangin natin sana medyo makulimlim, pero wag namang uulan, di ba? Siyempre, gusto natin hindi tayo masyadong mainitan. And God did that for them. Di ba? Laging may ilaw sila. Kahit na medyo kinocover sila ng cloud, maliwanag pa rin. And then sa gabi, fire. You know what? Fire is one of the emblems or symbols of the Holy Spirit. So kapag nag-a-appear si God sa isang tao through any emblems na gagamitin ng Panginoon, that is the presence of the Holy Spirit. Kasi God the Father, hindi po siya pwedeng mag-appear sa atin kasi, sabi nga, mamamatay tayo. We cannot really face the God the Father. So kaya nga sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para i-fulfill or tuparin yung paraan para matubos ang tao sa kasalanan. Pero pagkatapos nun ay may ipinangako na iiwan sa earth. Ibibigay sa atin, regalo sa atin, and that is the Holy Spirit. Amen? Pakitanong sa katabi mo, kilala mo ba si Holy Spirit? Amen? Si Jesus ay nakaupo na sa kanang trono ng Diyos Ama. At sino ngayon yung gumagabay sa atin? It's the Holy Spirit. And we believe in the Holy Trinity. The Holy Spirit is also God. He is the Lord of prayer. Kaya whenever we pray, whenever we connect to God, pag kinakausap natin ng Diyos, it's through the Holy Spirit. We are talking to the Holy Spirit. Amen? And since then, may presence na ng Holy Spirit. Amen? Kasi sabi nung kinreate ng Lord, darkness was all around, di ba? In Genesis 1 verse 2, darkness was all around, and yung darkness na to, sabi meron doon, and the Spirit of God is hovering over the face of the earth. Sino naniniwala? The most beautiful and most amazing on the face of the earth is the Holy Spirit. Do you believe that? Siyempre, Holy Spirit, hindi nakikita. Kaya parang, di ako sure. Diba? But when we believe it, makikita natin yung essence, yung value, na alam natin that we are with the Holy Spirit every day of our life. This is Old Testament. Pero hanggang ngayon, itinuturo sa atin ng Panginoon that God appears, that God is with us through the Holy Spirit. Kaya lang may napansin ako dito Pansin ko dito, sabi, hindi pinadaan ng Diyos ang mga Israelita, lumalabas sila from Egypt, hindi sila pinadaan doon sa lupain ng mga Pilisteo. Kasi mga Pilisteo, talagang mga mga warrior yan, matatapang yan. 'Di ba? At si Lord, hindi sila inalaw doon kasi makikipaglaban sila doon. Kumbaga, saving the best for last. Hindi pa ngayon. Amen? Kaya minsan pagka nakakalusot tayo o naitatawid tayo sa mga bagay, hindi tayo masyadong hirap. Diba? Huwag ka masyadong masyadong kapante. Huwag ka masyadong comfortable. We need just to trust in the Lord. Parang sinasabi ng Lord, this is not yet your tough battle. But trust me. Parang ganun na sinasabi ng Lord. So pinaikot sila papunta sa Red Sea. Pinaikot sila. Kaya pala, galing din pala sa Panginoon yung umikot-ikot. Kaya lang, dahil takot sila,
na mag-go further, umikot sila ng umikot. Yeah, another story yan, no? Nagpaikot-ikot sila, sabi ng Lord, masyado na kayo matagal, paikot-ikot kayo. Diretso na. Diba? So that's the time na pinadiretso sila ng Panginoon. Pero dito, pinaiba sila. Kasi baka daw magbagong isip kapag ka naharap ang mga Pilisteo dahil gera yan talaga. Kasi hindi daw tayo padadaig. So, God led them around the way of wilderness toward the Red Sea. At sabing ganun dito, hindi pinadaan sa land ng Philistines, pero inassure dito, equipped for battle ang Israel. Amen? Went up out of the land of Egypt, equipped for battle. So bakit kailangan bakit hindi papadaanin sa Philistines? Equipped for battle naman. So minsan, no, tayo gusto natin labanan agad sa China. 'Di ba? Yung West Philippine Sea. Gusto natin rat-ratan agad. Kalma tayo, mag-pray tayo. Amen? Kasi kung ano yung timetable ng Lord, yun yung dapat mag-prevail. Lord, you care for the Philippines. You care for us. So, let's respect the timetable ng Lord. Although we give our request, pero siya pa rin ang Lord. Sometimes we ask prayers, no, sa Panginoon, pero gusto natin, paraan pa rin natin paano tutugunin ng Lord yung prayer natin. Amen. So dito, ito yung plano ng Lord. Dala-dala nila yung buto ni Joseph kasi patay na dito si Joseph, 'di ba? Yung isa sa mga anak ni Jacob. At sabi dito, lalakbay na sila at sa kanilang paglalakbay, inassure sila ng Panginoon sa kaniyang presence. Sabi sa unahan, sa likuran. 'Di ba? Sa unahan, sa likuran. Ganon yung tindi ng pag-iingat ng Panginoon sa kanila. Balikan natin si Joseph, no? Sa Genesis 50:24-25. Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land. So nagpa-prophesy na dito si Joseph kung ano yung mangyayari na sinabi ng Lord sa bansang Israel. So that is before Exodus, no? So, sabing ganun dito, that he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. So, kaya dala-dala nila yung buto. Huwag niyo akong iiwanan. Kahit patay na ako, huwag niyo ako iiwan. Diba? Parang ganun. So, dala-dala nila yung buto. So, tingnan natin kung ano yung pwede nating matutunan sa story na to na binigay sa atin ng Lord. The God that cares is, number one, concerned about your journey. He is concerned about our journey more than our destination. Our destination is a promise. Pero yung journey, yung paglalakbay natin, yun yung gusto ng Lord na alagaan sa atin. Yun yung gusto ng Panginoon na subaybayan sa atin, our journey. Sinong naniniwala na walang tapon sa iyong mga karanasan? Although marami kang hindi gusto sa karanasan mo, right? Parang pwede bang i-delete kung babalik sa dati yung buhay ko, kung maibabalik ko lang, pwede bang deleted na yung mga hindi ko nagustuhan? Diba? Pero you know what? With God, walang tapon eh. Because every experiences that we have is gusto ng Panginoon na makita mo kung ano yung kapangyarihan niya sa buhay mo, kung gaano siya ka-concern sa buhay mo. Every little details. Una, yung journey nila, pillar of cloud and fire represents God's presence. So, letter B, go and I will be with you even to the ends of the earth. So, ito ay New Testament na, no? Matthew 28:20. And lo, I am with you always to the very ends of the earth. Si Jesus umakyat na sa kanang trono ng Ama. Paano pa mangyayari yon? It's through the Holy Spirit. Kaya sabi ng mga iba, tinuturuan yung mga bata, no? Sabi ng iba, nasaan si Jesus? Sabi ng mga bata, sa puso. 'Di ba? So, ang tama pala talaga is si Holy Spirit, yung nasa puso. Although we pray always in the name of Jesus. So, ibig sabihin, it's about time eh. Timetable ng Panginoon. Kaya lang, sabi ni Jesus, I think in Luke,
Sorry, pardon me, nakalimutan ko yung verse. Pero ang sabi ni Jesus, hinahabilinan niya yung mga disciples. Sabi niya, mas okay na iwanan ko kayo. Sabi niya sa mga disciples niya, no? Kasi, pag hindi ko kayo iniwan, hindi dadating ang ipinangako. Ang Holy Spirit. Yun yung sinasabi niya. Bakit? Mas maganda na iniwan tayo ni Jesus. Kasi, si Jesus, siya na ngayon ang ating great intercessor. So when the Holy Spirit is working with us, He's working with Jesus and the will of the Father. Amen? So laging connect. Okay? And sabi dito, sa dulo ng mundo, kahit saan ka makarating, kasama mo si Lord. Huwag mo siyang iiwan. Diba? Minsan, iiwan natin, pag Sunday lang natin kasama si Lord. Monday to Saturday, balik tayo sa dati nating buhay, na ayaw nating makita ng iba. Pero nakikita ni Lord. Yun lang, Lord, parang nagtago ako pero kita mo rin pala. Di ba? Parang walang sense kasi nga kay Lord ay nakikita. Sabing ganon, God is omnipresent. He is everywhere. He is everywhere. Amen? Ganon din si Holy Spirit. Ganon din si Jesus. Ang God the Father, ganon, omnipresent. Kasi nga, God is omnipresent. May nagtanong sa amin sabing ganon, Pastora, paano pang puro balwarte ng mga masasamang tao yun? Nandun pa ba ang Lord? Nakikita pa ba yun? Nandun pa ba ang presence ng Lord? Of course! Sabi nga ni David, kahit nasa shawl ako nandun ang presensya mo So, ibig sabihin, ang laki ng Lord And He is the Creator, kaya kita niya lahat kahit masama. Anong kaibahan kapag kalugar ng kasamaan sa presence ng Lord? Ang kaibahan, hindi kumikilos ang Diyos sa lugar na yon. Kasi nga, ang naghahari ay kasamaan. Pero, sabi mo sa katabi mo, salamat, nagpe-pray ka sa kanila. Kasi yung prayer mo, yung ginagamit ng Diyos para mabutas yung kulambo ng kasamaan sa mga masasama. Kaya huwag kang titigil sa kakapanalangin. Naalala ko yung tatay ko. Sabi ng verse, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Araw-araw kung nakikita yung tatay ko nalalango-lango sa alak. Okay ba tayo dyan? Hindi ako okay. Talagang nanggigigil ako sa kanya Kasi masama sa kanya yon kasi meron siyang enlargement of the heart. Pero araw-araw na lang, sabi ko, Lord, parang palala ng palala. Pero pag nagpe-pray ako, pinalalakas ako ng Panginoon. Amen? Nagpe-pray ako, pinagpe-pray ko yung tatay ko. Alam nyo ba bakit tayo nanghihina? Danas ko to araw-araw sa buhay ko. Kung bakit tayo minsan nanghihina sa relasyon natin sa Lord, kulang tayo sa pakikipag-usap sa Kanya. But the moment we talk to Him, honestly, sincerely, nag-iiba yung atmosphere. Because the presence of the Holy Spirit is there. Amen? Kaya yung kahit masasamang lugar, kahit na ang nagre-reign ay kasamaan, dahil sa iyong panalangin, makaka-score ang Diyos. Amen? Makakakilos ang Lord because of your prayer. Grabe, how powerful the presence of God. Amen? So, I will be with you even to the ends of the earth. Kailangan mo minsan mag-isa para maranasan mo kung paano umasa sa Diyos. Sabi sa Acts 1:8, you shall receive power after the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Amen? So, ibig sabihin, yung pag-share mo rin ng testimony mo, empowered ka din ng Holy Spirit. Kasi nahihiya ako Lahat tayo nahihiya. Lahat tayo natsuchope. Lalo na kapag yung tao, mas mayaman sa'yo, mas matalino sa'yo, mas matanda sa'yo, ang hirap mag-share. But when you pray, Lord, empower me.
I need the power of witnessing. I need the power to witness. Holy Spirit, be with me. Amen? So kapag nag-share ka ng testimony mo sa iba, the Holy Spirit is there, nagkakaroon ka ng tapang. Eh, hindi ikaw yun, hindi mo yun tapang. Sometimes we think that way, right? Na pag nagpipigil ka sa sarili mo, dahil bunga mo yun. Dahil effort mo yun. No. Holy Spirit, lead me, guide me. I need your fruit to operate in my life. Walang entitlement. Hindi mo self-control. Hindi mo patience. But the Holy Spirit is working through you. Amen? So, grabe, no? Makikita natin, maisip natin yung journey, no? Exodus 33:14, and He said, my presence will go with you and I will give you rest. Sabi, di na baling magtagal ang paglalakbay, basta't kasama si Lord. Amen? Naalala ko po, first, sakay ko po ng eroplano papuntang Davao. Takot na takot po ako. Diba? Sino dito yung first time sumakay ng eroplano, hindi natakot? Takot talaga first time sumakay sa eroplano. Takot ako. Pero, nag-pray ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, natatakot ako. Sabi, ilang ano lang naman daw, so parang 1 oras mahigit, parang sa Davao. O 2 oras. Nakalimutan ko na eh. So, ganun, no? So, kahit na, minuto nga lang eh. Nakakatakot na eh, di ba? So, alam nyo po, nung nakipag-usap ako sa Lord, He changed the atmosphere. Napakanta po ako, kasama natin ang Diyos. Kumanta talaga ako, di ako magangamba, di ako mababalisa. Kasama natin. Siyempre, pero siyempre mahina lang, no? Kasi maririnig ako ng buong sakay ng eroplano. Eh. Diba? So, si Pastor, pinagtatawanan ako, tinitingnan ako, tapos tawa siya ng tawa. Tapos, ako naman, sige, diretso lang ako. God is changing the atmosphere. Nawawala yung fear ko unti-unti. Tapos sabi ni Pas, bantayan mo yung pag-akyat, ha? Babantayan mo. Buksan mo yung bintana mo. Tingnan mo yung tanawin. Ma-appreciate mo. Nililevel up ka ni Lord. Makikita mo, mas mataas ka na dun sa dati mong kalagayan. Diba? Ay, di ginawa ko nga. Pinayo kasi ni Pastor, no? So, ginawa ko nga. Na-enjoy ko nga. Na-enjoy ko. Amen? Why? Because you know, may orientation ka that the Holy Spirit is there with you. Hindi ka matataranta. Ang tao ba nadidepress? Ang tao ba minsan nagkakaproblema sa mental health? Pakitanong mo nga yung katabi mo. Tingin mo hindi ka nagkaproblema sa mental health? Palagay ko talagang kailangan i-maintain mo yung health ng mental aspect mo, no? Kasi talagang ang daming mga problema, mga biglaan sa buhay na talagang mapapareact ka talaga na hindi mo talaga inaasahan. Thank you, Holy Spirit, you are there. Thank you, Holy Spirit, that I can talk to someone who is greater. That who can control the situation in my life. Amen? But how many times natin ginagamit itong access natin na to? How many times? And sometimes we forget. Kaya we gain so much troubles whenever we face problems. Imbis na solution. Kasi nagtatagal kang hindi mo tinatawag si Holy Spirit. Hindi mo nire-recognize ang presence ni Holy Spirit. Meron ka bang mga prayers sa Lord na parang sanabi mo, Lord, ang tagal mo namang ibigay. Yung nainip ka na, hindi mo na pinag-pray. Parang feeling mo hindi na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Imagine nag-pray ako sa tatay ko, 18 years old ako. Kailan siya na born again? 18 years old yung anak ko, si Dean. Bunso. But there is a fire in me. The Holy Spirit empowered me so much for my Father that I never gave up. Thank you, Holy Spirit, kasi ako nag-give up.
Thank you, Holy Spirit, di ako nag-give up din kay Dan sa anak kong panganay. Sobra. Di ba? Parang pakiramdam ko, possess na siya sa lahat ng kanyang mga pinaggagawa before. Thank you, Holy Spirit, you empowered us to pray for these people. Not to look on their liabilities, or not to look on their weaknesses and limitations, but to look on your supernatural work for them, Lord. Because you only, ikaw lang yung pwedeng kumilo sa buhay nila. Huwag ka mawalan ng pag-asa kasi hindi nga naman ikaw ang lulutas. Kaya lang sinasabi mo sa Panginoon, ino-open mo sa Lord. Amen? So bawat journey, bawat araw, pasalamatan natin. Lord, thank you sa araw na to. Di ba, pambira naman, wala na namang maisaing eh. Alam niyo ba dumating sa akin yung point na wala kang makain. Kasi may pinaglaanan yung pera mo, wala kang perang makuha. Pero meron kang bahaw. Diba? By the way, may trivia ako. Mas malakas daw sa sugar yung bagong saing kesa sa bahaw. Mali pala yung ating mindset na yung bahaw, yung mas pero yung bahaw pala, less yung carbs niya kaysa sa yung steamed rice. May bahaw ako, wala akong pera. Anong ginawa ko? Nagkalkal ako sa bahay. Nakakita ako ng matagal ng stock na tabliya. Nilugaw ko si bahaw. Ginawa kong champorado. At nagsimot ako ng mga asukal. Sinimot ko yung mga natira. Thank you, Lord, nabusog ako. Minsan tayo, no, kasi yung inaasahan mong kainin, wala. Alam nyo ba, isa rin sa dangerous yung cravings? Kasi that is a signal na may nakukulang sa'yo kaya ka nagkikrave. Mas masama daw, hindi daw yung asin sa kidney. Ang mas masama daw sa kidney ay yung carbs, sugar. Kasi pag mataas ang sugar mo, yung red blood cells mo magkakaproblema rin ang kidney mo. Kaya ang hirap pala pag diabetic, no? Kasi tatamaan ng mga vital organs. So, bakit ko yun sinasabi? Every journey that we have, huwag mong isiping, isinumpa ako. Wala akong makain. Hindi ako Kristiyano. Wala akong blessing. Spell blessing. Blessing is you can smile. Blessing is you are breathing. Blessing is you have resources. At lalabas yung galing mo para matuwa ka sa mga resources mo. Amen? Pero paano nangyayari yun? Kausapin mo si Holy Spirit. He will change the atmosphere. Kapag puro ka reklamo, He will change the atmosphere. Bakit nag-away sa pamilya? Hindi inalaw ang Holy Spirit. Kaya kailangan din talaga pumikit ka, Holy Spirit. Ito na naman siya. Nakakainis na naman. Nakakapikon na naman. Pwede naman yun eh. Pikit ka. Diba? Maya-maya, magsusubside yung galit mo. Unti-unti magsusubside yung galit mo. Amen? Just allow the Holy Spirit. Kaninong bunga? Holy Spirit, kala mo sa'yo? Mas nakokondemn ka, wala akong patience. Wala akong Diba? Ang wala mo, time kay Holy Spirit. Nawalan ka ng time kay Holy Spirit. Yun ang wala mo. Kasi pag may Holy Spirit, meron ka na nun, lahat ng bunga. When the Holy Spirit works on you, you have all those fruits that the Holy Spirit have.
So every journey is important. And every journey, God cares for you. Kahit may nakakainis kang mga mahal sa buhay. Amen? God cares for you. And He also cares for them. Kaya, mananalangin ka para sa tama. So walang tapon ha, sa ating paglalakbay, sa ating buhay Kristiyano, ay walang tapon. Holy Spirit, tulungan mo ako. Concern about your daily battles. So yung paglalakbay natin, pangalawa, parang nabanggit ko na rin ito, araw-araw meron tayong hinaharap na laban. Amen? May hinaharap tayong laban. Kanina, ang laban ko, sabi ni Pastor, ikaw yung mag-preach. Laban ko yun. Sasabihin ko ba, kung naman binibigla mo ako, grabe ka naman. Kaya mo yan. Bibigyan ka dadag gamot. Binuh ka, kaya mo yan. Diba? But yung purpose ng heart ko, ayaw ko lang. Diba? Hindi talaga paglingkuran si Pastor. Ayaw ko lang. Sabi mo sa katabi mo minsan ayaw mo lang eh. Dami mo pang sinasabi eh. Diba? Dami mong mga paligoy-ligoy. Pero that is your battle. I cannot fight your battle. And you cannot fight my battle. We have our own battles to fight. Amen? Di ba, Lord, ako na lang magkasakit, wag na yung anak ko. So what is your battle bilang magulang na may sakit yung anak mo? Your battle is to pray. Your battle is to teach your children to pray. At umasa sa Diyos. Tumawag sa Diyos. Amen? Hindi umasa sa doktor. Diba? Gamitin natin yung opportunity na yon para sa Diyos tayo lumapit. God is concerned about your battles. Amen? God chooses battles fitted for us. Wow! 1 Corinthians 10:13. Wala daw pagsubok. Sabi na, ibibigay na hindi natin kaya or hindi common sa tao. Ibig sabihin, madalas na nararanasan ng tao. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So bakit tayo nahuhulog sa tukso? Iniwanan natin si Holy Spirit. Iniwanan natin ang Lord sa buhay natin. Pikit mata natin ginawa yung mali. Kahit alam natin yung tama. Kasi iniwan natin eh. Dinisregard natin yung presence ng Holy Spirit. Pero sabi, wala daw dadating sa atin na hindi natin kakayanin. Wow. It's a great promise. It's a great word for us. Amen? Di mo lang alam, Pastora, gaano kagrabe yung nangyari sa amin. Diba? Anong gusto mo? Pagrabihan ba to? Pagka may nagsasalita sa'yo ng gano'n, sabi mo, di mo alam, grabe si Lord. Antindi ni Lord. Pray tayo. Amen? Hindi dahil magaling ka mag-encourage, kundi alam mo kung saan pupunta pag may mga ganong pagkakataon. Kung anong gagawin pag may mga ganong pagkakataon. Casting all your cares on Him. It means trusting Him completely. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. Sabi, peace daw is not the absence of noise. Peace is the presence of God in the midst of noise and troubles. It's within you. Kahit maingay. Kaya ako tatuwa ako sa mga nakakatulog kahit marami nagdadaldalan sa paligid. May kapayapaan talaga to. Nakakatulog eh. Amen? Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun talaga yung nagbibigay sa atin ng panatag na pagdedesisyon.
maayos, matinong pag-iisip. At yung kapayapaan niya, it proves that He cares for us. Amen? It proves that He cares. Sabi nga, yung peace daw ng Diyos, it could break down every wall. Bang payapa, tahimik, pero kayang rumatrat ng bawat pader na naghihiwalay sa atin. Mga relationships. Pahalagahan natin ang relasyon ng bawat isa. Amen? And kailangan isipin natin that every one of us are limited. Pwedeng magkamali, kasala, pero sabihin mo sa katabi mo, pero hindi na nabubuhay sa kasalanan. Ibig sabihin, wala na yung tali ng buhay makasalanan sa'yo kasi meron ka ng Jesus. Although, may mga times na bumabagsak, nagkakasala, pero hindi ka na nabubuhay doon. Kay Lord ka na. Amen? Submit and resist means face your enemy in the name of Jesus. Ang Diyos ang pumipili ng tamang battle para sa'yo. Pangalawa, ibigay mo lahat ng alalahanin sa Panginoon. Pangatlo, submit and resist. Pagka ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, ibig sabihin, nakikipag-break ka na kay Diablo. Or, tinatakwil mo ang pagkilos ng Diablo sa buhay mo. Sabi sa James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, it's also the power of the Holy Spirit na magpapalayas ng kaaway. It's not us. It's not yung gaano kalakas kang magpalayas. In Jesus' name! In Jesus' name! Hindi nadadaan sa lakas yun ng boses. Amen? It's how you submit to God. Paano ka magpasakop sa Diyos? Marami kaming kwento ng mga poses, yung mga may mumu, may multo, ganyan. May mga ganun kami mga kwento ni pastor. Pero may mga iniwasan na ba kami, ayoko na dyan kasi may mumu dyan. Hindi ako dadaan dyan kasi may mumu dyan, may white lady dyan. Hindi. Bakit? Alam mo na kapag ang presensya ng Panginoon nandun, the devil will flee away. Because your life is surrendered to God. Mas nire-recognize mo yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Yan? Mas nire-resist mo yung knowledge na nakakatakot ang Diablo. Mas dapat tayong matakot sa kakayang gawin ng Diyos. Amen? Mas dapat tayong matakot doon. So, submit and resist. The God that cares is concerned about your destiny and your future. Kanina, inuna natin yung journey, yung daily battles. Gusto niya rin makarating ka sa tama. Mailagay ka sa tama. So, habang naglalakbay tayo, habang araw-araw tayong nagtatagumpay sa lahat ng ating mga laban, concerned din siya, hinahanda niya ang ating patutunguhan, ang ating kinabukasan. Amen? Hinahanda niya ang ating kinabukasan. Ako po ay isang typical na nanay na dahil hirap magbuntis, kailangang tumigil sa trabaho. Hirap na hirap po ako noon, nabuntis ako kay Dan. So, kailangan ko nang mag-resign kasi nga, dinudugo ako pagka patuloy ako mag-work. So, nag-resign ako. Tapos, nagpastor kami dito, nagpastor si Pastor Vidal dito. Sinugo kami ng Lord dito. Pati lahat ng supporters namin doon sa main church, wala na rin, hindi na rin kami nasusuportahan. So, hindi ako nag-work secular. Pareho kami nag-full-time. Nakakatakot. A typical wife is so anxious. I was so anxious kung ano mangyayari sa kinabukasan ng mga anak ko. Natatakot ako at natutukso ako na magkaroon ng pera. Amen? I am a typical woman. Ako yung nakakaranas na naiinggit, nakakaranas na, sana meron din kaming ganun. Sanay mangutang.
And imagine when na ilalagay ka ng Panginoon sa ministry na ganun ang background mo. Ang gulo. You didn't even prepare for the calling. Amen? Actually, wala naman talaga nagpe-prepare for the calling. Yung journey natin, yun yung nagpe-prepare sa atin. Through those battles in life and journey, dun tayo nape-prepare ng Lord. Nung tumatagal sa church, nagsiselos kapag hindi kami binibigyan at yung iba yung binibigyan. I came to those points in my life because I am a limited person. In lahat ng narating namin, or ko personally as a pastor's wife, I admit wala akong sariling galing. I just look up to the resources that God provided for us and made it, used it. I was so afraid. Kaya, utang dito, utang doon. Bakit gano'n, no? Natatakot ka mawalan, pero hindi ka natatakot na mangutang. Bakit mas malakas ang loob mo mangutang? Tukso. So many weaknesses in my life. Bakit ko ito kinukwento sa inyo? I want you to see, hindi tayo pwedeng maglagay ng tao sa pedestal. Kahit nagpipreach yan sa harapan mo, hindi mo siya dapat tignan na sobrang nagtagumpay na okay na siya. Hindi. Ang titignan mo yung araw-araw na pinoprovide ng Lord na battle mong sarili. Pagtatagumpayin ka ng Lord, just speak those words. Words from the Bible. And use it. Gamitin mo araw-araw. Amen? Hanggang sa nag-aral yung mga anak namin. Tapos lyceum pa yung mga pinasok. Private school pa. Sobrang hirap ng pinagdaanan. Sad-sad sa hirap. Lalo na nung baby po si Dan. Si Dan po kasi ay may butas sa puso. Kaya halos every month, nasa doktor kami. Kasi lagi siyang nagkakasakit. Imagine, ganito ka, full-time ka, tapos ganito yung, minsan, kasi pa nag-allowance po namin, minsan maliit, minsan mababa, minsan maliit. Wala ka talagang hindi mo talaga siya mababudget. Pero yung story, God really cares. Amen. God really cares. Kapag naramdaman natin na entitled tayo kasi ginalingan natin, nagtipid tayo, nag-ipon tayo, kaya ganito tayo, kapag naging entitled na tayo, hindi na tayo aasa sa Diyos. Every day, pasalamatan mo. Kasi para yan sa magandang kinabukasan mo. Muntik na po akong mamatay nung pinapanganak ko si Dean. Nawalan po ako ng matres nung pinapanganak ko si Dean. 6 na bags ng dugo ang sinalin sa akin nung pinapanganak ko si Dean. But you know what? Nung nakapasa si Dean sa pagiging abogada, binalik sa akin ng Panginoon yun. Ang hirap i-produce. Ang hirap iluwal ang isang quality na bunga. Amen? Kahit sabihin pa natin na matalino siya, magaling siya, masipag siya mag-aral, may kinalaman pa rin nung time na pinapanganak ko siya at nakita ko ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Kasi nung nagdideliryo na ako, kasi 6 bags na dugo, di ba? So, talagang tinanggal na yung matres ko eh. So, habang nagdideliryo ako, nagka-vision ako, nakita ko si Lord. At yun ang sinabi sa akin ng Panginoon. Kasama mo ako sa loob ng emergency room. Yun ang sinabi sa akin ng Panginoon. Nakampante na po ako noong time na yun. And I even experienced angels. May mga anghel po padala ni Lord kasi wala pong makapag-identify kung sino sila eh.
Wala po makapag-identify. Nagdala po ng maraming boxes ng vials dun sa bed ko. Nasa PGH po ako nung time na yon. Siyempre, kulang din sa budget. But God really sustained us. Kailangan ng maraming vials. Explain ko po sa inyo, pasintabi lang. Sobrang doble po yung sugat ko. Kasi pag forceps, dun sa dinaanan ng baby, may cut, tinahi. Tapos, dahil na aksidente na ako, pag forceps, nahila yung kwelyo ng matres ko, so kailangan buksan uli yung dating cesarean kay Dan. So, dalawa po. All over yung hiwa ko. Ang dami ko pong hiwa. At alam nyo po, binubudburan po nila ako ng betadine lagi. Meron pa po akong parang yung, nakita nyo po yung mga sisiw pag ini-incubate. Di ba may bombilya? May ganun din po ako, binumbilyahan ako doon. Para lang mabilis maghilom yung sugat ko. Mabilis matuyo yung sugat ko. Tapos 7 na gasa na magkakadugtong yung ipinasok po sa akin. 7 na gasa. Kaya nung time na nakapasa si Dean sa pag-abuga siya, na first take, nakapasa siya, ni-remind sa akin ng Panginoon na kaya ka nahihirapan, the more na maganda ang bunga, the more na mahirap i-produce. So our journey, kung nahihirapan ka, thank the Lord. Lord, you are doing something great. May niluluto kang maganda, Lord. Aasa ako sa iyo, Panginoon. Amen? Aasa ako sa iyo, Lord. When God asks you to stay out of your comfort zone, it means He will lead you. You cannot really choose Pwede namang magstay na lang kami sa Pasay kasi buhay na buhay kami doon. Ang dami naming supporters doon sa Pasay. Pero sabi nga, when God asked you to stay out of your comfort zone, pag nagpa-plant ka po ng church, iwanan mo talaga yung dati mong buhay. You will live a new life. Ganun po yun. His command is to take you to your destiny and future. Kino-command niya, no? Kasi ayaw natin magtiwala minsan pinagdududahan natin si Lord. When you follow Him, trust Him, obey Him, His blessings will overtake you. Yung hindi mo naaabulin yung blessing, inuunahan ka na ng blessing. Pati pala yung mga words na parang dinadown ka, bahagi pala yun ng journey. Huwag kang magtanim ng galit at sama ng loob sa mga tao nagwika nun sa'yo or gumawa ng kaapihan sa'yo. Naging bahagi yun ng journey mo para sa magandang future and destination mo. Huwag mong bibitawan ang relasyon mo sa Panginoon. Huwag mong bibitawan. Kasi doon mo makikita yung kagandahan ng pangako niya sa buhay mo na hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Because He really cares for you. Amen? Sino nag-isip dito, bakit kaya ako nasa 13? Ba't kaya dito ako nag-church? If you have a relationship with the Holy Spirit, you would know why. Unti-unti mo yung maiintindihan kung bakit nilalagay ka ng Lord sa isang lugar. Kung bakit kami yung pinili mong pastor. Before I conclude, may testimony lang po ako. Bata pa po ako ay nasa Christian church na po kami. Ang nanay ko po ay active na attender na po ng isang Christian church. Ang kapatid ko po ang nag-akay sa akin patungo kay Lord. Talagang siya yung nag-share sa akin about salvation. So, bata pa ako, nag-attend ako ng Sunday school. Yan. Tapos, lagi kami may natutunan. Natutunan ko yung 66 books of the Bible, 12 disciples ni Jesus. Lagi kami may pag-aaral sa church na yon. Pero may mga tinatanong ako na ayaw sagutin nung
mentor ko, yung nagde-disciple sa akin, ayaw niya sagutin, kaya parang nainis ako. Sabi ko, bakit di niya sinasagot? Baka daw matakot ako, baka daw hindi pa ako ready maintindihan, yung mga ganun. So, dahil doon, parang nagsasearch kasi ako, umalis ako. Kaya lang nung pag-alis ko, hindi ko na alam kung sino na mag-guide sa akin spiritually. Kaya kung ano-ano ng mga pumasok na commitments, mga barkada, kung saan na nagpupunta, nagkaroon na ng mga kalokohan sa buhay, yung ganun. Nag-backslide, tumalikod sa relasyon sa Panginoon. I accepted Jesus Christ when I was last February 10, 1978. Doon ko po tinanggap ang Lord, pero nag-backslide po ako. Tumalikod ako sa Lord dahil lang sa mga questions na hindi nasasagot. Tapos yun, nakuha ng kaaway yung mga time ko, na-spend ko sa worldly people, worldly friends. Pero alam nyo ba na isa sa friend ko ay anak ng pastor. Tapos madalas doon kami kasi mahigpit yung mga magulang niya. Kaya pagka kami ay tumatambay, kunyari wala kaming kasi exam, wala kaming klase. Maaga kami nakakauwi. Doon kami tumatambay, doon kami kumakain, ganyan, kwentuhan, ganyan. And doon pa lang sa mga magulang nitong friend ko na to, doon pa lang ang dami ng sinasabi ng Lord sa akin. Hinakausap na ako ng Panginoon. Until one time, dumating po yung auntie ko sa bahay na naglilid ng choir sa church ng Holy Spirit sa Pasay. At sabi niya, halika. Manda tayo sa church, yung tinuturoan ko ng choir. Tapos sinama niya po ako doon. Pagdating po doon, meron po silang tinatawag na Holy Ghost Rally, ng time na yun, with Bishop Bien, yung Holy Ghost Rally. Tapos yung Holy Ghost Rally po na yun, ay kakausapin mo si Holy Spirit. Kung gusto mo mabaptize ng Holy Spirit, ikaw yung hihingi nun. So, lahat kami nandun sa mga upuan namin, ako, nakaluhod ako sa Lord. Kasi talagang seeking ako sa Lord eh. Sabi ko, Lord, lagay mo ako sa Yung prayer ko talaga nung night na yon, Lord, bigyan mo ako ng sign, kung dito ako. Di ba? Ilagay mo ako sa church talaga na magsaserve na ako sa'yo, ng tuloy-tuloy. Tapos, pinagpipray ko yun, may parang humipo sa ulo ko. Siyempre, dumilat ako kasi experience, kakaiba di ba? Parang ginanong ka eh. So, tinignan ko kung si Bishop yon kasi baka pinagpipray niya isa-isa, kaya wala si Bishop nandun sa may stage. Nagpe-pray din. Sabi ko, Holy Spirit, yun na ba yung sign na dito mo ako gagamitin? Tapos nag-pray ako sa kanya, sige Lord, I will receive it at hindi ako aalis sa church na to hanggat hindi ikaw ang nag-aalis sa akin dito. Hindi po ako nag-commit na maging pastor ko si Bishop Bien. Nag-commit po ako sa tawag ng Lord at sa mga binigay sa akin ng Lord na confirmation that I will be in this church. Hanggang ngayon po, pati mga anak ko po nandito. So ano po ibig sabihin? Huwag po nating iiwanan si Holy Spirit sa buhay natin. He is our fire. He will fire us up. Kung nangunguluntoy ka, lapit ka sa Kanya, muli kang mag-aapoy. Muli kang sisigla. Muling maaayos ang mindset mo na magtiwala sa Diyos, na magkaroon ng pananampalataya sa Lord. Amen? Sabay-sabay po tayo, tayo po tayo, sabay-sabay po nating basahin ang conclusion. Sige, 1, 2, 3, go. The God of concern is the God who cares. In your ups and downs, He is there for you. In your sad moments and darkness in life, He is there for you. In all your situations and break-ins in life, He is there for you. Amen. I just want you to close your eyes this morning. And I want you to talk to the Holy Spirit. Makipag-usap ka sa banal na Espiritu. Yan ang ipinangako ni Jesus. You receive the Holy Spirit. Pinangako ng Panginoong Hesus sa atin, ang Holy Spirit ang maggagabay, ang magtuturo, ang mangunguna sa atin para magawa natin ang kalooban niya. Para makuha natin ang pangako niya at pangarap niya para sa atin. Maaring nakikita mo na ang pangarap mo ay maganda na. Pero pag
lumapit ka sa Diyos at isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, unti-unting liliwanag sa'yo na mas maganda pala ang pangarap niya para sa'yo. Mas may malasakit pala siya na ilagay ka sa mas magandang kalalagayan. Napit tayo ngayon and magkaroon tayo ng pagsamba sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pagsamba sa Lord. Kausapin mo ang Diyos. Sino ka man. Just worship God. Sino ang Diyos sa'yo? Ano man ang pinagdaanan mo or pinagdadaanan ngayon, lumapit ka sa Panginoon. He cares for you. He loves you more than you will ever know in your life. Kausapin mo ang Diyos sa oras na ito na parang first time mo na makipag-usap sa Kanya. With all hunger, with all thirst, seeking Him, seeking His presence in your life, seeking His leadership over your life. Na siya na yung manguna kasi palpak naman yung sayo. Yung diskarte natin, minsan palpak. Pero with the Holy Spirit, nakakatawid tayo sa tubig. Nakakalakad tayo sa tubig. Ibig sabihin, pananampalataya na sa tingin natin, hindi na natin kayang magawa. Pero dahil lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Holy Spirit, hiningin natin ang Kanyang tulong. Hiningin natin ang Kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Tumawag tayo sa apoy na pinrovide niya sa atin para lagi tayong mainit sa Kanya. Lumapit tayo. Hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya tayo susumbatan, pipintasan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretend. Sa araw na to, ibigay mo sa Lord ang future ng pamilya mo, ng mga anak mo. Mas magaling mag-alaga ang Panginoon kesa sa'yo. Pinatunayan niya yan sa buhay namin ni Pastor. It's all because of you. It's all because of you. We give you glory, Lord. The God I know, righteous and holy. The God within me, Lord. As you are, so are we. Father, we give you our life, Lord. We surrender our life to you. We surrender our life to you, Lord. Tinatapos namin, Panginoon, sa umagang ito, ang struggle namin to be good,
to be better, Lord. To strive hard, Lord, to save. To strive hard to budget, to manage, oh God. We surrender everything to you, Lord. And we need you, Holy Spirit, empower us. Change our mindset. Ayusin mo kami, Panginoon. Ayusin mo ang buhay namin. Linisin nyo kami, oh God. Ayusin nyo, Panginoon, kung paano kami mag-isip, Panginoon. Lord, we pray for the future of our family, for the future, Lord, ng aming mga mahal sa buhay, O God, and the future of this church, Lord, of this local church, O God. We pray, we speak blessing, we speak life. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.